Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Nandito na naman ako para maghatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and the legit Adaway Cards. But before that, syempre, shoutout muna tayo sa masusugid natin taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa akin. So, special mention po kina Sir Conrad Resoles, magandang gabi, and Glory Bell Di Makali. Magandang gabi sa inyo. Lagi ko nababasa yung comment ni Sir Gloybel pala, Gloybel Makali. Samantala, ang ating nga pong pag-uusapan na para sa gabing ito ay pumapatungkol po rito kay Tito Sen na nananatiling matatag at pasok pa rin sa top 3. Samantala, ang Isiyorme Isko Moreno Dumagoso ay laglag. Kaya mamaya pag-uusapan po natin yan. Samantala, kanina naman nakakatuwa talaga dito sa barangay. Effort po talaga ang mga team barangay. So, yung walis tampo, bentang-benta rin sa akin talaga itong ginawa nila kay Maine Mendoza. Grabe nga yun. Pati po sila Tito Sen talagang natawa and then pumayag na walang papremyo. So, ayun, pati po si Mengkay, lap trip din po talaga. And, sa barangay lamang po merong ganyan, ano? Tanging Itbulaga lamang po ang nakakagawa po niya na buhay ang mga barangay. Mga nasa barangay. Samantala, narito naman ang pasasalamat ni Karen A. Stroop sa TVJ at sa Itbulaga. So, 1 taon na po itong si Karen sa Itbulaga and 15 years old na po siya na kung saan ay nag-celebrate nga po siya sa Itbulaga. Sabi niya dito, thank you so much po Itbulaga for making my 50th birthday super memorable and for making me the happiest girl. Kaya nagpapasalamat po ako kay Papa God na nakasama ko po kayo. And all of you are like my second family now. Since I first started hosting, I already felt your warm welcome nung first day ko po as Dabray Gods, and that's something that I will cherish forever. Maraming salamat po sa mga staff, the Dabray Gods, my supporters, and most especially TVJ. Love na love ko po kayong lahat. So ayan, makikita po natin dito ang memories ni Karen Aistrup na kinuha po niya during her birthday dito po sa Itbulaga kasama ang TVJ. Ayan po yung binigay na surprise and celebration ng TVJ for her, and sabi nga niya ay naramdaman niya at ginawa po talaga siyang the happiest girl. And grabe din talaga nung version po na nagbibigay na ng message, yung mga taong malapit po sa kanya, grabe. Talagang pati ako hindi po napigilan yung pagluha dun sa moment na yon. And for sure, si Karen, masayang masaya and natupad yung pangarap niya, kagaya ng sinabi niya na ito na yon, yung wish niya. And sino nga naman 'di ba mag-aakala na from hype kang bata ka na si Karen A. Stroop. Ngayon ay isa na po siya sa mga legit na Ricardo's host. So nakakatuwa 'di ba, bata pa lamang talagang si Karen ay Itbulaga fine. Itbulaga baby na po talagang masasabi. So mula noon hanggang ngayon pinapatunayan po niya 'yan, kaya naman Karen, happy birthday, and you deserve lahat ng blessings na natatanggap mo ngayon. And nawa magkatotoo ang sinabi ni Tito Sen, ang kanyang hiling para sa'yo na 15 years and beyond ka pa dyan sa Itbulaga. Of course, wini-wish namin na more projects to come pa and endorsement to come for you. Samantala ngayon naman, pag-usapan natin Kaligit Abricans ang patungkol dito sa senatorial preference for election na 2025 or 2025 election. So, kapansin-pansin, Kaligit Abricans na si Tito Sen nananatili po na pangatlo.
So napakalakas ni Tito Sen at hindi po natitinag. Samantalang itong si Yorme Isko Moreno, wala po tayo makikitang kahit anino man lang ng picture niya dito. So laglag po siya para as a survey. Wala pong pumasok na Yorme Isko na dati-rati ay ipinagmamalaki po ng kabila sapagkat naniniwala daw po sila na aakyat at aakyat si Yorme. Sabi nila baka palitan pa nito si Tito Sen, pero anyari parang biglang lagapak po ata siya. So masasabi po natin dito na talagang napakalaki po ng epekto ng pagpasok po niya dito sa Tape Inc. Mukhang hindi po magandang impluwensya yung pagpasok po niya dito sa tahanang pinakamasaya ng time show ng Tape Inc. dahil sa sasalpukan ng TVJ at Tape Inc. na kung saan ay marami po ang mga taong lumigwak na sa kanya. Yung mga taong napupuntahan naman nila sa Gedli kasi Ka-Legit Africans maaaring nakikipagplastikan lamang din. Hindi po natin masasabi po yan. So, parang talagang nabahidan at hindi po naging maganda, no? Yung pangalan ni Yorme after po nang siya ay makisali at tanggapin ang offer ng Tape Inc. bilang kapalit ng TVJ. Magkaalaman po tayo niyan sa mga susunod na lalabas pong survey kung papasok pa rin ba ang pangalan ni Yorme. Masyado pa rin naman kasi talagang maaga para po tayo ay mag-diwang. Pero since ngayon pa nga lang bumagsak at laglag na si Yorme, ay nakikita-kita na rin po natin na talagang magiging 50-50 po ang kanyang tsansa na makapasok kung sakasakali na gustuhin po niyang tumakbo bilang senador sa susunod na eleksyon. Samantala, sabi dito ni Sir Vicente Flores, viewable worldwide, tapos 90 nanonood. Haha, baka sila pa yan. Sila pa yung mga nanonood, patawa, mga tahanang pasaway. So, oo nga talagang proud pa po silang sabihin na viewable worldwide po sila. Pero 90 ang nanonood. And siguro wala na talagang magagawa pa ang Tape Inc. Ilang buwan na po ang nakalipas. Malapit na rin siguro mag-isang taon pero nananatili na wala po at hindi po sila nakakakuha, nakakagain ng viewers lalo na pagdating sa online. Kahit tulungan pa po sila ng GMA Network. Talaga masasabi natin na kung ayaw sa'yo ng tao, ayaw sa'yo. Huwag nang ipagpilitan pa, kaya kung maaari shutdown na lamang para sa ikatatahimik at hindi na maging magulo pa ang mundo ng noontime shows. Sabi naman po dito ni Jo Marie de la Fuente Matthew, hindi pwede, it's showtime, Black Timer, Miss Gandara SRU. Sabi naman ni Everything's Legit, sariling noontime show ng ABS yon kaya hindi pwedeng ipalit sa GMA bilang Black Timer. Kaya nga po, Ka-Legit Africans. So napasubo nga lang po at talaga sila dito sa GTV dahil nga sa no choice naman sila dahil ayaw nila tanggapin ang offer ng TV5 na maging 4 p.m. ang kanilang show. So sa hapon pa din naman siya, 'di ba? Noon pa rin. Pero ayaw po nilang tanggapin. Gusto pa rin nila manatili sa 12 noon, kaya ang choice is lumipat na lang ng channel. Kung naisip po sana nila noon yung CNN, 'di ba? Baka sakali pa na hindi sila nagkaroon ng problema sa pagpo-promote. Pero wala sinubukan po nila makipag-collab sa GMA 7. Pero talagang pag sa GMA ka na tiket, wala ang bilis mo ng malaos at napapatay talaga yung career mo. Kahit sila pa yung widest na TV network. Kita nyo naman, Ka-Legit Africans, ang collaboration ng ABS at GMA ay wa-effect pa din. Kasi karamihan ng mga tao ayaw sa GMA network. At mas lalo pang dumami nung nagkaroon po ng problem ang TVJ sa GMA at sa Tape Inc. Samantala, sabi naman dito ni Paul Binuya, tama, sa GMA,
di sila pwedeng di magbayad. Sabi mo nga, business is business, siguradong walang utang. Yung mga empleyado naman kaya, sakaling magsara na, wala kayang utang muna, gaya ni na Bossing Joey, Chiki Holman. Naku, yan ang di natin sure. Di natin alam kung kaugali ba ng TVJ itong mga nabinguwit nilang mga host. And sa GMA, pag pumalpak po ng pumalpak sila sa pagbayad, baka talagang sipain na sila ng GMA, lalo't pinapalakas sila ang TikTok lock. May naamoy ba kayo dito, Kalidja Travercans? Yung tipong parang nire-reserva na. Gumagawa na ng paraan ang GMA. Nakareserba na ang TikTok lock, pansambot sa Tape Inc. kung sakasakali. Pero sabi, i-renew daw ang kontrata ng Tape Inc. Palaman po natin yan. Marami rin naman kasi talagang chika-chika, sabi-sabi, para lang hindi maapektuhan yung mga darating pang mga advertisers, para pigilan kumbaga. Kasi kapag kang advertisers, nabalitaan na ganon, mawawala, masya-shutdown ang tahanang pinakamasaya, bakit pa sila mag-advertise doon sa programang iyon? And maybe yan yung mga reasons kung bakit talagang meron pong pagpigil at pagtanggi sa mga chismis na kumakalat. Anyway guys, yun lang muna ang aking update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para po sa iba pang mga balita.